Noong kalagitnaan ng gabi ng May 14, 2008, nakatanggap ang mag-asawang sina Annette at Brian Swanson ng tawag mula sa kanilang anak na si Brandon. Aksidente o manong naibangga ng anak ang kanyang kotse sa isang kanal, subalit hindi naman daw siya nasugatan. Dahil dito, mabilis na rumesponde ang mag-asawa sa binata sa lokasyon na ibinigay nito, pero hindi nila siya natagpuan. Nang mga oras na iyon ay naka-on pa rin ang tawag sa pagitan ng pamilya Swanson. Subalit labis na nahintakutan ang mag-asawa nang biglang nagmura ng malakas ang binata, pagkatapos ay hindi na siya muli pang kumibo sa kabilang linya. Paulit-ulit nilang tinawag ang pangalan nito, pero hindi na ito sumasagot. Pinutol nilang tawag, saka muling tinawagan ang anak, pero wala na silang sagot na natanggap mula dito. Ano na kaya ang posibleng nangyari kay Brandon? Bakit kaya hindi siya nakita ng magulang sa lokasyon na ibinigay niya? Tama nga ba ang address na sinabi niya? At paano nga ba inaksyonan ng pulisya ang pangyayaring ito? Ito ang kwento ni Brandon Swanson at ang huling beses na nakausap siya ng kanyang mga magulang bago siya misteryosong nawala. Ang pamilya Swanson ay nagmula sa Marshall sa southwestern na parte ng Minnesota. Ang nag-iisang anak ng mag-asawa na si Brandon ay graduate sa Marshall High School noong 2007, saka tumuloy sa Minnesota West Community and Technical College para mag-aral tungkol sa mga wind turbines. Nang matapos ang academic year sa Minnesota West noong May 13, 2008, ay nagkaroon ng kasiyahan ang mga estudyante. Nagkayayaan ang lahat na lumabas para uminom at magsaya, at kasama nga dito si Brandon. Masaya ang binata dahil maayos niyang natapos ang unang taon niya sa kolehiyo, kaya pinaunlakan niya ang paanyaya ng mga barkada na lumabas. Nang gabing iyon ay dalawang party umano ang pinuntahan ng binata, at sa parehong pagdiriwang ay nakita siya ng mga tao na umiinom ng alak, subalit hindi raw sa puntong nagpapakalango o nagpapakalasing ito. Bago pumatak ang 12 ng gabi ay nagpaalam na ang binata sa mga kaibigan. Sinabi nitong kailangan na nitong umuwi sa kanilang bahay na 48 kilometers ang layo mula sa kung nasaan siya ng mga oras na iyon. Dahil nakita naman ng mga tao na maayos ang lagay ni Brandon, sa kabila ng alak na nainom nito ay hindi na nila ito pinigilan, at sa halip ay masaya nila siyang niyakap bago umalis. Nang mga oras din na iyon ay payapang natutulog ang mag-asawang sina Brian at Annette. Batid nilang dumalo sa party ang kanilang anak, pero alam nilang responsable ito kaya hindi nila ito pinigilan. Kaya naman labis na nagulat ang mag-asawa nang tawagan sila ni Brandon bandang 2:00 ng umaga para sabihing aksidente nitong naimaneho ang kotse nitong Chevrolet Lumina sa maling direksyon at pumasok ito sa isang kanal. Niliwanag naman ni Brandon na hindi siya nasugatan sa aksidente. Subalit hindi niya maalis ang kotse sa kanal, kaya nakiusap siya sa magulang na sunduin siya ng mga ito. Mabilis na bumangon ang mag-asawa. Gamit ang kanilang pick-up truck ay mabilis silang nagmaneho tungo sa lugar kung nasaan ang kanilang anak. Habang nasa biyahe ay hindi pinuputol ng mag-asawa ang tawag kay Brandon. Ang binata naman ng oras na iyon ay hindi umalis sa tabi ng kanyang kotse, at sa halip ay paulit-ulit na pinatay-sindi ang ilaw nito bilang signal para mabilis siyang mahanap ng mga magulang. Pero hindi nila siya nakita, at hindi rin sila nakita ni Brandon. Nang mainip ang binata ay nagsabi na ito sa mga magulang na iiwan na nito ang kotse at maglalakad na lang papunta sa mga natatanaw niyang ilaw.
dahil din sa mga ilaw na yon. Kaya naniniwala si Brandon noon na siya ay malapit sa Lind, isang lugar na nasa 7 kilometro ang layo mula sa Marshall. Sinabi rin ni Brandon kay Brian na sa parking lot ng isang local bar na lang siya nito susunduin. Pumayag naman ng ama at mabilis na minaniobra ang sasakyan papunta sa nasabing local bar. Nang mga oras na iyon ay hindi pa rin nila pinuputol ang tawag. Pumapatak na rin sa 47 minutes ang tagal ng kabuuang tawag ng pamilya Swanson. Dahil malinaw na kung saan nila susunduin ang anak, ay unti-unti nang napapayapa ang puso ni na Annette at Brian ng oras na iyon. Subalit labis silang nagulat nang biglang nagmura ng malakas ang kanilang anak. Isinigaw nito ang mga salitang, "Oh shit!" Pagkatapos ay hindi na ito kumibo. Tinanong siya ni na Brian at Annette kung ano ang nangyari at bakit ito nagmura. Pero hindi na sumasagot ang binata. Dahil dito ay pinutol ng mag-asawa ang tawag, saka muling tinawagan ang anak. Akala nila ay nagkaproblema lang sa signal at maaaring hindi sila naririnig ni Brandon kaya hindi ito sumasagot. Pero hindi na muling sinagot ng anak ang kanilang tawag. Tuloy-tuloy lang sa pag-ring ang telepono nito pero wala nang sumasagot sa mga tawag ni na Brian at Annette. Magandang araw, Brainy People! Gusto ko lang ibahagi ang magandang balita dahil ngayon ay meron na pong 16 followers ang aking YouTube channel. Malaking bagay na po ito sa akin, Brainy People, dahil isa po itong patunay na unti-unti nang natutupad ang aking pangarap. Pero hindi pa po dyan nagtatapos dahil hindi ako magsasawang humingi ng inyong suporta upang makamit ko ang 1,000 followers na nire-require para ma-monetize ko po ang aking channel. At kung gusto mong tulungan ako na matupad ang aking pangarap, ay kailangan mo lang pindutin ang subscribe button. Pagkatapos mo mag-subscribe, ay paki-comment mo na rin ang iyong pangalan at address sa comment section para naman alam ko po kung saan umaabot ang mga kwentong aking ibinabahagi sa inyo. Yun lamang po, Brainy People. Maraming salamat! Alas 6 kinabukasan ay agad na nagtungo ang mag-asawa sa Lind Police Station para i-report ang pagkawala ni Brandon. Kaya lang, hindi ito agad sineryoso ng mga pulis dahil madalas at normal umano sa mga kabataang lalaki ang pumarty ng magdamagan kasama ang mga kaklase o kaibigan nila. Binigyang diin pa ng isang pulis na karapatan umano ni Brandon ang hindi umuwi kaagad pagkatapos pumarty. Nagmatigas si Annette na hindi si Brandon ang tipo ng anak na hindi umuuwi sa bahay, kaya kalaunan ay sinimulan din ng mga pulis ang paghahanap. Ngunit wala silang nakitang anumang bakas ng lalaki sa bayan o sa mga kalapit na lugar. Humingi din sila ng tulong sa tanggapan ng sheriff ng Lyon County. At upang mas maging epektibo ang paghahanap, kinuha ng tanggapan ng sheriff ang record ng mga tawag sa cellphone ni Brandon na nagpapakitang tumatawag pala siya mula sa paligid ng Tonton na 40 kilometers ang layo sa lugar na inaakala ni Brandon na kinaaksidentehan niya. Sa paghahanap sa nasabing lugar, natuklasan ng mga deputy ang iniwang sasakyan ni Brandon na nakabaon sa isang kanal sa tabi ng isang graba na kalsada. Ang lugar ay nasa rural na bahagi ng Minnesota, mga 1.5 kilometro mula sa Highway 68. Dahil dito, nadagdagan pa ang mga otoridad na sumali sa investigasyon, kabilang na ang sheriff ng Lincoln County. Ayon sa sheriff, natagpuan ang sasakyan ni Brandon na sumabit sa paakyat na bahagi sa gilid ng kalsada. Hindi naman umano malubhang nasira ang sasakyan
pero sapat ang pagkakasabit nito para hindi na sumayad sa lupa ang mga gulong sa isang bahagi ng kotse. Bukod doon, wala din umanong ibang kakaibang nakita sa sasakyan. Pero dahil napapaligiran ito ng mga damo at graba, ay walang makitang bakas ng paa o anumang marka na makakatulong sana upang malaman kung saang direksyon naglakad si Brandon matapos niyang iwan ang kanyang sasakyan. Bukod pa dito, natuntun din ng mga otoridad kung saang cell tower dumaan ang kanyang huling tawag. Dahil dito, napaliit nila ang posibleng lokasyon ni Brandon sa loob ng humigit kumulang 8 kilometro mula sa tower. At dahil nasasakupan ng ibang sheriff ang nasabing lokasyon, ay nadagdagan pa ang mga otoridad na nakikihanap sa binata. Sa kabilang banda, hinuha ng isang sheriff na may tsansa umanong ang nakitang ilaw ni Brandon na napagkamalan nitong malapit sa bayan ng Lind ay ang pulang ilaw sa tuktok ng grain elevator sa bayan ng Tonton at dahil dito, napagkamalan niyang malapit lamang ang bayan ng Lind at kaya niya itong lakarin. Bukod sa ground searches, ay nagpalipad din ng flyover ang aerial team bilang tulong sa paghahanap. Meron ding dumating na mga bloodhound na mga search dogs mula sa Twin Cities na gumawa ng search trail o bakas para sa amoy ni Brandon. Nasundan ng mga aso ang bakas niya sa loob ng halos 3 milya. Dumaan sa mga bukirin hanggang sa isang abandonadong bukid. Ngunit pagdating sa pampang ng isang ilog, bigla na lamang umano na wala ang bakas ng binata. Dito na naalala ni Brian na habang katawagan nila ni Annette ang anak, ay may nasabi si Brandon na may mga bakod siyang nadaanan at may naririnig siyang tubig sa malapit. Dito lumakas ang kutob nilang nalunod ang binata. Kaya agad nagpadala ang Department of Natural Resources ng mga bangka upang magsagawa ng paghahanap sa kahabaan ng ilog. Lalo pa at naitala na umabot sa 10 talampakan o 3 metro ang lalim ng tubig noong umaga ng pagkawala ni Brandon. At upang mas lalo pang makasigurado, ay gumamit pa ang mga deputy ng mga kabayo at all-terrain vehicles upang masuri ang mga kalapit na lugar. Pero wala silang nahanap na katawan. Dahil dito ay unti-unting itinigil ang karamihan sa mga operasyon. Subalit may mga sumusubok pa rin maghanap, gaya ng isang sheriff na araw-araw nilalakad ang 2 milyang bahagi ng Yellow Medicine River sa loob ng 30 days. Umaasang may matutuklasan siyang clue tungkol kay Brandon. Samantala, hindi rin nawalan ng pag-asa ang pamilya Swanson. Gabi-gabi nilang iniiwang bukas ang ilaw nila sa beranda ng bahay sa pag-asang balang araw ay makakauwi din ang anak. Ipinagpatuloy nila ito sa loob ng maraming taon. Nang sumapit ang mga sumunod na buwan, ay muling bumalik sa paghahanap ang mga otoridad, lalo na tuwing natatapos na maani ang mga pananim sa bukirin o kapag natunaw na ang niebe. Pagsapit ng 2011, 3 taon mula nang misteryosong nawala si Brandon, ay nasa mahigit 320 square kilometers na ng lugar ang nasuri. Pero sa kabila ng lahat, ay hindi naniniwala si Annette na nalunod ang kanyang anak. Kahit pa umabot sa Yellow Medicine River ang bakas ni Brandon na nasundan ng isa sa mga aso. Ayon kay Annette, ang aso ay lumabas sa kabilang pampang, naglakad sa gilid ng ilog papunta sa isang kalsada pahilaga hanggang sa tuluyan itong mawala. Para kay Annette, iyon ay malinaw na patunay na hindi napunta si Brandon sa ilog. Ayon naman kay Brian ay malabo ding may kinalaman ng alak sa pagkawala ng anak, lalo pa at tila hindi naman ito tila nalilito o disoriented noong nag-uusap sila bago ito nawala. May nagsabi din na baka kusang loob na naglaho ang binata,
ngunit hindi ito pinaniniwalaan ng mag-asawa. Samantala, sinabi ng isang sheriff na may posibilidad ng foul play at baka may taong biglang sumulpot sa dilim at kumuha kay Brandon, pero walang malinaw na ebidensya sa mga ito. Pero sa dami ng nangyari sa paghahanap kay Brandon, ay hindi kailanman nabura sa isip ni Annette ang binitawang salita sa kanya ng isang pulis na karapatan umano ni Brandon ang hindi umuwi sa kanilang bahay. Para sa kanya, ang maling pananaw na ito ng pulis ang dahilan kung bakit hindi napaaga ang search and rescue para sa anak. Dahil dito ay lubos na nagsikap ang mag-asawa. Dahil dito, nagsimulang magsulong sina Annette at Brian ng batas na nag-oobliga sa mga otoridad na agad magsimula ng investigasyon kapag may iniulat na nawawalang tao. Upang maisulong ito, ikinwento ni Annette kay Minority Leader of the State House of Representatives ng US na si Marty Seifert ang naranasan nilang mag-asawa sa pulisya. Batid din ni Annette na hindi na matutulungan ng batas ang kaso ni Brandon, subalit makakatulong ito sa ibang pamilya sa hinaharap. Dito na ipinakilala ni Seifert ang Brandon's Law. Sa ilalim nito, kailangan ng agad imbestigahan ng pulisya ang bawat ulat na nawawalang tao at agad ding ipaalam ito sa ibang law enforcement agencies. Nilinaw rin ng batas kung aling ahensya ang mangunguna sa investigasyon upang maiwasan ang confusion. Isang problemang nangyari noong unang paghahanap kay Brandon dahil 3 county ang kasangkot. Hindi na rin maaaring tanggihan ng pulisya ang alinmang ulat ng nawawalang tao dahil lamang sa paniniwalang walang naganap na krimen o dahil maiksi pa lamang ang panahong lumipas mula nang huling makita ang nasabing tao. Naging epektibo ang batas noong Hulyo 2009 at kalaunan ay may ilang estado pa sa Estados Unidos ang nagpasa ng mga katulad na batas. Para sa mambabatas ni si Marty Seifert, isa ito sa pinakamahalagang batas na kanyang naisulong. Isang batas na maaaring magligtas ng maraming buhay. Hanggang ngayon, wala pa ring nakakaalam kung ano talaga ang nangyari kay Brandon Swanson ng gabing iyon. Sa loob lamang ng ilang minuto matapos ang kanilang tawag sa telepono, bigla na lamang siyang nawala sa dilim at mula noon ay hindi na siya muling nakita pa. Ngunit kahit hindi pa rin natatagpuan si Brandon, hindi naging walang saysay ang kanyang kwento. Dahil sa kanyang pagkawala, naipasa ang Brandon's Law, isang batas na nag-uutos sa mga otoridad na agad kumilos sa tuwing may naiuulat na nawawalang tao. Para sa kanyang pamilya, maaaring hindi na maibalik ng batas na ito ang kanilang anak. Ngunit para sa iba, maaaring ito ang maging dahilan upang mas mabilis na matagpuan ang isang nawawalang mahal sa buhay. At marahil, sa ganitong paraan ay patuloy pa ring nagdudulot ng pag-asa ang pangalan ni Brandon Swanson. At dyan na po nagtatapos ang aking kwento, Brainy People. Pero bago ako tuluyang magpaalam, ay paki-comment mo naman ang iyong pangalan at address sa ating comment section. Nang sa gayon ay alam ko kung saan nakakaabot ang mga kwentong aking iniimbestigahan. Huwag mo rin kakalimutan na pindutin ang subscribe button. Malaking tulong po ito, Brainy People, upang mas lalo pang lumago ang aking channel. Maraming salamat po!